Patinding trauma ang iniwan sa mga estudyante at ilang guro nang nangyaring pamamaril ng dalawang estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Para pag-usapan ng gagawing psychosocial intervention na pangunahan ng Department of Social Welfare and Development, mapanayan po natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang umaga. Igan, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Again, thank you for having me. Paano ang gagawing psychosocial intervention sa mga estudyante at guro? Siyempre, na-trauma po sa Tacloban shooting. Anong proseso po rito, Secretary? Igan, actually, ang nag-spearhead nito dahil nasa loob siya ng school, sila Secretary Sunny Angara sa pamumuno ng DepEd. So, nag-organize sila ng mga multiple sessions kasama na doon ng DSWD, pati na ng Department of Health. So, it's a series. Actually, nandun ako, nakita ko nga na ginagawa na. It's a series of psychosocial decompression. Kasama na doon yung trauma management. Ang importante kasi dito, Igan, matulungan natin sila ma-process yung nangyari. Kasi bawat individual, iba-iba yung pagkaka-process sa nangyari. Now kami sa DSWD, Igan, bukod sa mga social worker namin, partner namin ang Ateneo School of Psychology. So kasi sila, may experience sila. Sa katunayan, nung pumunta ako doon nung Wednesday, kasama ko yung isang clinical psychologist nila na who happens to also be a lecturer in Ateneo Department of Psychology. So sila yung ngayon nag-a-assist sa amin para makagawa ng maayos na programa para hindi lang to short-term kundi long-term. Paliwanag po natin, Secretary, dito naman sa Juvenile Justice and Welfare Act. Kinakalat kasi na pag minor de edad ang gumawa ng krimen, hindi sila makakasuhan. Igan, yung may cut-off kasi yan. Pagdating mo, ang nakasaad sa batas, pag ikaw ay 15 years old plus 1 day hanggang sa 18 years old, meron kang criminal liability kapag may discernment ka. Ang ibig sabihin ng discernment, alam na alam mo yung ginagawa mo. Planuhan mo, sinubukan mo itago, alam mo ang konsepto ng right or wrong, or alam mo yung consequences. Ngayon, pag na-determine na may discernment ka, meron kang criminal liability, sasampahan ka ng kaso, pero kadalasan, Igan, nasususpend yung sentence na yun, at pero in return, iniiwan siya sa rehabilitation center ng DSWD. Ngayon, sa period na yun, magkakaroon ng intervention, tapos nun, i-assess. Pag nakita nila nakita namin at sinabi ng social worker na hindi pa rin umubra, makukulong siya sa regular na kulungan pagdating niya ng 18 years old. Sa katunayan, may ganyan tayong mga cases na ibigay muna sa amin, ni-rehabilitate, hindi na-rehabilitate, ikinulong pa rin sa regular na kulungan pagdating niya ng 18. Now, yung isa naman, yung 14 years old, ang mangyayari sa kanya, akala kasi ng maraming tao dahil walang criminal liability, yung below 15 years old, normal yung buhay niya. Hindi ganun yun. Nasa amin rin siya, i-rehabilitate siya, hindi namin siya papakawalan hanggang sa nakita namin na nagbago siya. Pero pag hindi, nasa amin siya, nakadetain siya sa isang bahay pag-asa or sa isang center namin na para sa kabataan in conflict with the law. At dito sa bahay pag-asa, magtatagal siya, depende sa korte? Depende sa korte at depende na rin sila sa finding ng mga social worker natin, pati na rin ng mga child psychologists natin. Meron kasing gagawing multidisciplinary team Kasama doon ng mga doctors, kasama doon ng child psychology, mga kasama doon na psychologists, kasama doon ng social worker. Malaki magiging gampanin na social worker kasi siya yung gagawa ng plano, ng intervention plan, pero at the same time, siya rin yung magmamonitor at magre-report sa korte regularly para masabi kung naging maayos ba yung plano na execution, nagbago ba, nakitaan ba natin ng remorse? Pag hindi, mananatili siya sa amin. In fact, yung doon sa below 15 years old, minimum of 1 year ang stay sa amin. Pero sa experience namin, tumatagal yan. Lalo na itong kaso na to, medyo karumal-dumal. Kaya tatagal yan sa amin. So hindi magiging normal yung buhay niya. Hindi na niya kapiling yung kanyang mga magulang. Wala na siya sa komunidad. Aalisin namin siya doon. Okay, sakaling pumasa sila sa intervention ng DSWD sa Bahay Pag-asa, laya na siya, babalik na siya sa komunidad, sa kanyang mga magulang? Ang tinutukoy ba natin yung 14 years old? Yung 14, oo. Yung 14, i-reintegrate siya pabalik sa kanyang komunidad. Pero again, Igan, gusto ko ulit-ulitin na matagal na proseso yun at minsan
hindi pa nga nangyayari. Meron pa rin na mga nasa bahay pag-asa or nasa rehabilitation centers namin. Okay. Kasi dalawa yan, Igan. Merong bahay pag-asa, tapos meron pa kami yung regional rehabilitation centers for the youth. Okay. Kamukha rin lang naman yon, parehas sa pasilidad yon. Meron kami na years na nasa amin pa rin. At Okay. di binabalik kasi nga masalimuot yung ganyang pagkaka-correct or yung interventions. Kailangan makitaan natin sila na na-achieve yung restorative justice, yung para nakita ng social worker na nagbago, na unawaan niya yung ginawa niya, humingi ng tawad, nagkaroon ng struktura yung buhay para itama yung kanyang mga pananaw o yung kanyang buhay. Pero si 15 years old na may criminal liability na, pagkatapos niyang sa intervention na ginagawa rin sa kanya, isasama na siya pagdating sa tamang edad sa mga hardened criminal o matatandang criminal, tama ba? Depende sa korte yon. Merong pag nakitaan ng maganda yung kanyang ginawa o yung naging asal niya sa loob, Oo. ibabalik siya. May tinatawag, Igan, na diversion plan naman. Yan yung kumbaga parang nakabalik ka na sa komunidad mo pero meron ka pang mga commitment na gagawin kung saan yung mga social worker, imo-monitor ka, at kung lumabag ka doon sa mga agreement natin, ibabalik ka ulit sa loob. Or this time, baka pag nasa age of majority ka na, sa kulungan na. Okay. Bigyan kita ng example, yung Maguat case, yung sa North Cotabato, kasi similarly situated yun yung dalawa sila na minor de edad na pinatay nila yung ang mga tunay na anak ng adoptive, kasi inadopt yung isa doon yung babae. Oo. Pinatay nila yung dalawa nilang kapatid na biological. When I say nila, kasi pati nobyo niya nakisama. So doon sa case na yon, nilagay muna siya sa Regional Rehabilitation Center namin kasi suspended yung sentensya. Oo. Pero after 3 years, hindi namin nakitaan ng pagbabago. Ng remorse, oo. Ngayon nakakulong na sila parehas sa regular na kulungan na matatanda. Okay, sa ganitong mga pagpaliwanag, wala sa edad itong Juvenile Justice and Welfare Act. Hindi kayo pabor na ibaba ang age ng criminal liability, Secretary? Igan, at this point, yung personal kong opinion, isasantabi ko at hindi na importante yon. Ang posisyon namin, katulad ng posisyon ng ating Pangulo, open tayo sa mangyayaring mga dialogo, sa mga pag-uusap at pagrebisita dito sa batas na to. Kung matatandaan nyo, nitong last Monday, sinabi ni Yusek Claire Castro na open ang ating Pangulo na rebisitahin, makinig, sumali sa dialogo or sa mga debate na mangyayari tungkol sa pagbababa ng minimum age of criminal responsibility. Opo. At sa katunayan, pinapatawag na kami sa Senado sa July 1. At alam ko, ito ang main topic. So, open kami, makinig, lumahok, at pakinggan yung mga data na lalabas or yung mga analisa tungkol sa issue na to at pati na rin sa issue. Kasi, nag-iba na yung mundo Nung hinubog yung batas, iba na rin ngayon. Meron ng social media, may iba't iba ng mga aspeto. Pero we're open to listening and to joining the dialogue. Maraming salamat, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ingat po. Maraming salamat, Igan. Magandang umaga.